Noong unang panahon, sa isang madilim na gabi, libu-libong mga mamamaslang ang sabay-sabay na sumugod upang patayin ang Heavenly Demon. Ngunit habang tahimik siyang nakatayo at naghihintay, nagtanong siya kung dugo at takot ba talaga ang kanilang minimithi. Nang malapit na ang mga ito upang isagawa ang pagpatay, itinaas niya ang kanyang kamay na naglabas ng liwanag, at sa isang iglap, ipinangako niyang ibibigay sa kanila ang hinahanap nila. Bigla na lamang nagliyab ang mga katawan ng mga mamamaslang sa langit, at mula sa himpapawid ay bumuhos ang dugo sa harapan ng Heavenly Demon. Habang ang mga natitirang buhay ay nanginginig sa takot, tinawag silang mahihina at mangmang, saka isa-isang pinaslang gamit ang liwanag mula sa kanyang kamay, kahit pasabay-sabay nilang sinubukang saksakin siya. Ipinakita niya ang tunay na anyo ng sining ng kaluluwang nagpapalakas ng demonyo, ang soul-augmenting demonic art. Mula sa ilalim ng lupa, biglang lumitaw ang isang dambuhalang kamay na niyurakan ang karamihan sa mga mamamaslang. Habang ang ilan ay namamatay, naiisip pa rin nilang tila imposibleng mapatay ang nilalang na ito. Inipon ng dambuhalang kamay ang mga bangkay at mga bato, sinipsip ang kanilang mga kaluluwa, at piniga ang mga katawan upang magsanhi ng ulan ng dugo na bumagsak sa katawan ng Heavenly Demon. Habang naliligo sa dugong yun, ngumiti siya at tinanong kung sila na ba ang huling mga kandidato para sa pagiging Heavenly Demon. Sa gitna ng katahimikan at kalat-kalat na mga bangkay, binigkas niyang napakatahimik ng paligid at tila hindi kailanman niya matatagpuan ang kapayapaan sa isang buhay na nalunod sa dugo. Ngunit sa sandaling yun, isang matinding kirot ang damaloy sa kanyang puso. Nasamid siya ng sariling dugo, at naramdaman niyang nagsimula na ang kabayaran ng soul-augmenting demonic art. Alam niyang hindi walang kapalit ang kapangyarihang nakuha niya mula sa libu-libong kaluluwa. Noon ay naniwala siyang kaya niyang lagpasan ang epekto nito, ngunit ngayon, napagtanto niyang iyon ay bunga lamang ng kanyang kapalaluan. Mula sa langit ay bumaba ang mga tanikalang pumulupot sa kanyang mga braso, paa, leeg, at katawan. Sa galit, pilit niyang pinunit ang mga iyon gamit ang buong lakas. Ngunit kasabay ng kanyang pagputol sa mga tanikala, unti-unting naduraj ang kanyang katawan at naglaho sa hangin. Nabigla siya sa nangyari. Sa huling sandali ng kanyang buhay, napagtanto niya na ang sining na ito ay hindi lamang sumisipsip sa kaluluwa ng iba, kinakain din ito ang kanyang sarili. Habang unti-unting naglalaho, ninais niyang sa susunod na buhay ay lumakad siya sa isang bagong daan, isang buhay na tahimik at payapa. At biglang nagbago ang tanawin. Sa tabi ng isang lawa, isang binata ang nakaupo at tahimik na pinagmamasdan ang mga isda. Maya-maya, dumating si Suzo, isang aliping babae mula sa Golden Wall Merchant Guild, at tinawag siya upang kumain bago pa lumamig ang pagkain. Siya si Bayok Taesan, ang ikalawang anak ng pinakamaimpluwensyang pamilyang mangangalakal sa Wuhan. Sa hindi inaasahang kilos, bigla siyang gumalaw sa harapan ni Suzo at ikinagulat ito ng dalaga. Sa inis, napansin ni Suzo ang kakaibang kilos ng binata nitong mga nakaraang araw. Tinawag din niya si Bayok Taesan, na abala sa pagtitig sa sarili nitong kamay, upang pumasok na sa silid. Ngunit si Bayok Taesan, habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa tubig, ay iniisip kung bakit tila mukha ng babae ang kanyang anyo, at nananatiling hindi siya sanay dito. Alam niyang ito ay epekto ng kanyang nakaraang buhay, ang buhay niya bilang Heavenly Demon. Makalipas ang ilang sandali, pumunta siya upang kumain, ngunit nanatiling masakit ang kanyang katawan. Tahimik niyang inusal na tila mas malala pa ang kalagayan ng katawang ito kaysa sa inaasahan niya. Ngunit pinayapa siya ni Suzo, sinabing makakabawi rin ito, at balitang may darating na isang bihasang manggagamot. Tinuligsa naman ni Bayok Taesan ang ganitong pag-asa, sapagkat ni pangalan ng manggagamot ay hindi man lang niya narinig. Ngunit pinayuhan siyang manatiling positibo upang dumating din ang mabubuting bagay. Tahimik siyang nag-isip, 10 araw na mula nang siya'y magising sa katawang ito na halos wala ng lakas. Alam ni Bayok Taesan ang kanyang katayuan, anak siya ng pinakakilalang mangangalakal sa Wuhan, ngunit walang silbi. Araw-araw ay kinakailangan pa siyang tulungan ng mga tagapaglingkod upang makapagbihis at kumain. Sa kanyang paglalakad sa bakuran, napansin niyang maganda ang anyo ng batang ito. Ngunit ang tunay na problema, putol-putol ang mga meridyano ng katawan niya, at maaari siyang mamatay anumang oras. Hindi niya lubos akalain na ang kanyang muling pagsilang ay magaganap sa katawang nasa bingit ng kamatayan.
Ngunit sa halip na magpatalo, nagpasya siyang mabuhay. May balak siya, gamitin ang kapangyarihan ng mga kaluluwa upang pansamantalang pagdugtungin ang mga meridyano at patatagin ang pagkakaugnay nito hanggang sa tuluyang gumaling. Alam niyang ang tanging paraan ay sa pamamagitan pa rin ng soul-augmenting demonic art. Ngunit alam din niyang hindi na siya pwedeng kumitil ng buhay gaya ng dati upang makuha ang mga kaluluwa. Kung gagawin niya ito, muli na naman siyang mahuhulog sa kaparehong kapalaran. Habang pinagmamasdan si Suzo, tiniyak niya sa sarili na hindi na niya hahayaang maulit muli ang kabiguan. Isang bihirang pagkakataon ang muling pagsilang na ito. Bago siya tuluyang naglaho noon, napagtanto niya na sa tamang paggamit ng sining ng kaluluwa, maaari niyang marating ang panibagong antas, isang tagumpay na hindi na kailangan ng dugo. Kaya't sa katahimikan ng umagang yon, binitawan niya ang kanyang desisyon, nais niyang lumabas. Sa pagpapatuloy ng kwento, tinanong ni Suzo kung saan gustong pumunta ni Bayok Tae-san dahil handa naman siyang samahan ito kahit saan. Ngunit laking gulat niya nang sabihing pupunta siya sa isang bahay Cortesa. Nabigla si Suzo sa narinig. Nang tanungin siya ni Bayok Tae-san kung bakit siya ganoon na lang magulat, sinabi niyang kung ganoon ay mas mabuting si Chin na ang sama sa halip na siya. Hindi raw siya sanay sa bagong asal ni Bayok Tae-san, bigla na lamang gustong bumisita sa mga Cortesa at tila ibang-iba na ang ikinikilos. Tumanggi si Suzo, ngunit habang inihahanda ang binata para sa paglabas, napapansin niya ang patuloy nitong pagbabago. Pinuna rin niya na nitong mga nakaraang araw ay parang hindi na siya ang dating Bayok Tae-san na kilala niya. Habang nag-aabang si Bayok Tae-san, napansin niyang wala pa rin ang tagapagbantay niyang si Chin. Ipinaliwanag ni Suzo na darating din yun maya-maya lang dahil tuwing wala ito sa tabi ng batang amo, abala ito sa masugid na pagsasanay. Hiningi ni Suzo ang pangunawa ni Bayok Tae-san at sinabing sana'y huwag nitong masyadong pahirapan ang sarili. Nang tanungin ni Bayok Tae-san kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Suzo na parang nawala na ito ng pag-asa at nakiusap na sana'y kumapit man lang siya sa kaunting pag-asa habang hinihintay ang sinasabing bihasang manggagamot. Sa kabila ng lahat, alam ni Bayok Tae-san na noon ay ang Heavenly Demon na tapat ang pag-aalala ni Suzo. At sa hindi niya inaasahan, napagtanto niyang masarap din pala sa pakiramdam ang maalagon. Ilang saglit pa, sinabi niya na dumating na si Chin. Napakunot noo si Suzo at nagtaka kung paanong nalaman iyon ng binata. Ngunit batid ni Bayok Tae-san ang presensya ni Chin, isang matalim at disiplinadong aura na hindi kayang itago. Nang pumasok si Chin, magalang siyang bumati at sinabing matagal na mula nang huli siyang tawagin ng batang amo. Sa isip ni Bayok Tae-san, tila espada ang presensya ni Chin, at batid niyang isa itong bihasang mandirigma na matagal nang naghasa ng kakayahan. Napagtanto niyang hindi pangkaraniwan ang Golden Wall Merchant Guild kung kaya't ganito kahusay ang mga taong nasa ilalim nito. Nang makarating sila sa bahay Cortesa sa Muanhyangwo Pavilion sakay ng kabayo, sinabi ni Chin na siya ay magbabantay sa labas. Tinanong siya ni Bayok Tae-san kung bakit ayaw niyang sumama sa loob, at paliwanag ni Chin ay mas maigi ang posisyon niya sa labas upang mas maobserbahan ang paligid. Ngunit tinanong siya ni Bayok Tae-san na may bahid ng seryosong tono, kung tiyak ba siyang aabot siya sakaling may mangyari. Hindi nakasagot si Chin, kaya't inutusan siya ni Bayok Tae-san na huwag nang magpaligoy-ligoy at pumasok kasama niya. Sinabi pa niyang kung hindi man siya makasabay sa kasayahan, mas mainam na manatili siyang malapit sa kanya. Sa huli, sumunod si Chin sa utos. Pagpasok nila sa loob, masiglang sinalubong sila ng mga Cortesa. Habang kumakain kasama ang mga babae, tinanong ni Bayok Tae-san kung nasaan ang kanyang tagapagbantay. Isa sa mga babae ang nagsabing nasa tabi lamang ito ng hagdanan, binabantayan ang pintuan ng silid. Habang pinagsisilbihan, binuhusan siya ng alak ng isa sa mga babae, ngunit tinanggihan ito ni Bayok Tae-san. Ipinagdiinan niyang hindi siya pwedeng uminom dahil sa kanyang kalagayan, ngunit pinayagan niya ang mga babae na uminom ng gusto nila. Tinanong ng isa kung paano pa nila siya mapaglilibang, at sinabi ni Bayok Tae-san na nais niyang marinig ang mga tsismis na kumakalat tungkol sa kanya. Nagulat ang mga babae, ngunit hinikayat sila ni Bayok Tae-san na magkwento ng lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa pangalawang anak ng Golden Wall Merchant Guild. Isa-isa silang nagbahagi hanggang sa nabuo ni Bayok Tae-san ang kabuuang larawan. Si Tizon Bayok Tae-san ay may hawak na 1,000 gintong piraso, isang maliit na lupain, at ilan pang bahay Cortesa na minana mula sa ama.
Dahil sa kanyang mahina at may sakit na katawan, hindi siya kailanman nakamit ng anumang ranggo o katayuan, kaya't napunta sa kanyang nakatatandang kapatid, si Tisu Bayok Taesan, ang lahat ng kapangyarihan. Alam ng buong Nuan ang mga tsismis na ito, ngunit kung hindi siya lumabas ng bahay, hinding-hindi niya ito matutuklasan. Tumayo si Bayok Taesan at sinabing sapat na ang kwentuhan para sa gabi at oras na para magpatuloy. Pinili niya si Hyung mula sa mga kortesa at dinala ito sa isang silid. Nagulat ang iba pang babae kung bakit siya ang napili. Sa loob ng silid, tinanong ni Bayok Taesan kung gaano na siya katagal nagtatrabaho roon. Sagot ni Hyung, 1 dekada na. Kaya't sinabi ni Bayok Taesan na sapat na ang karanasan nito. Habang pinaplano ng mga kortesa na tanungin si Hyung kung ano ang nangyari, isang malakas na tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa loob ng silid. Napalingon ang lahat. Sunod-sunod ang mga tunog habang si Bayok Taesan ay tahimik na sumisipsip ng impormasyon mula sa isipan ni Hyung, samantalang si Hyung ay napapasigaw sa tindi ng nararamdaman. Nag-aalala si Chin at tinanong si Bayok Taesan kung ayos lang ba siya. Ngumiti si Bayok Taesan at sinabing hindi siya kailanman nakaramdam ng ganitong ginhawa. At pagkatapos noon, umalis siya na waring taglay ang bagong lakas. Nagtipon-tipon ang mga babae sa paligid ni Hyung at agad nilang napansin ang kakaibang pagbabago sa kanyang anyo. Napuna nila na tila mas nagniningning ang kanyang balat at lalo pa siyang gumanda. Isa sa kanila ang nagsabing hamaba rin ang pilik mata ni Hyung. May isa namang nagtanong kung binigyan ba siya ng isang uri ng elixir ng kanyang ginoo. Ngunit sinabi ni Hyung na wala siyang natatandaang ganoon at hindi rin niya maalala kung ano talaga ang nangyari. Sa halip, sinabi niya na pakiramdam ng kanyang katawan ay tila gamon, na para bang muli siyang isinilang. Samantala, abala si Suzo sa paglilinis habang nag-aalala kung maayos lamang ba ang kalagayan ng batang amo. Ngunit isang masamang hinala ang sumagi sa kanyang isipan, paano kung bigla itong nawala ng malay sa loob mismo ng bahay aliwan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bayok Taesan. Agad siyang tinanong ni Suzo kung totoong pumunta ang batang amo sa bahay aliwan at kung maayos lang ba talaga ang kalagayan nito. Tumugon si Bayok Taesan na kung ganoon siya kainteresado, maaari naman niyang tanungin si Jin. Ngunit natigilan si Suzo at hindi na lamang nagsalita dahil sa hiya. Sa kanyang isipan, alam niyang mukhang maayos naman si Bayok Taesan, ngunit nanatili pa rin ang kanyang pagdududa, talaga nga bang ayos lang siya? Pagpasok ni Bayok Taesan sa kanyang silid, agad na naglabas ng kakaibang aura ang kanyang katawan. Habang pilit niyang pinipigilan ang pagkaputol ng kanyang meridian thread, tanging isang minor na hibla lamang ang kanyang naibalik. Sa sandaling yun, muling pumasok sa kanyang alaala ang mismong oras ng kanyang pagkamatay, at ang revelasyon tungkol sa soul-augmenting demonic art, isang sining na nagpapalakas sa pamamagitan ng pagpatay at pagsipsip ng kaluluwa. Ngunit may kabayaran ito, sapagkat unti-unting naiipon ang mga epekto at napupunit ang katawan sa bigat ng pasanin. Napagtanto ni Bayok Taesan na sa halip na lamunin ang lahat, kailangan munang alisin ang kaguluhang naiwan sa isipan ng kaluluwa, upang ang tunay na diwa ng enerhiya lamang ang kanyang makuha. Ito ang tunay na diwa ng soul-augmenting demonic art at ang susi sa pagkamit ng mas matinding lakas. Para sa kanya, mas malakas ang kapangyarihang hatid ng matinding pagsisisi at negatibong emosyon ng isang nilalang. Sinubukan niya ito sa isang babaeng kortesana na buong buhay ay tinitiis ang pighati. Ngunit bagaman epektibo sa simula, lalong nabasag at naging inutil ang katawan nito kaysa sa kanyang inaasahan. Kaya't napagpasyahan niyang wala siyang ibang mapagpipilian kundi tratuhin ang bahay ng mga kortesana bilang kanyang ikalawang tahanan. Kinagabihan, nagtungo si Bayok Taesan sa Hyonghwa Pavilion. Agad siyang sinalubong ng mga babae roon na sabik sa kanyang pagbabalik. Ayon sa kanila, narinig nilang halos nasa bingit na raw ng kamatayan si Bayok Taesan, kaya't nagtataka silang muli itong bumalik. Pabirong sinasabi ng ilan na baka nakahanap siya ng milagrosong lunas. Ngunit sa likod ng kanilang mga biro, hinahangaan nila siya, isang lalaking galing sa angkan ng Maharlika, may angking kagwapuhan, at ayon sa bulungan, ang sinumang makasama niya ng isang gabi ay biglang gumaganda at nagliliwanag ang balat. Para sa kanila, si Bayok Taesan ay kakaibang lalaki na higit sa lahat. Ngunit sa kabilang bahagi ng bahay, gigil sa galit ang madam ng Hyonghwa Pavilion sa pagbabalik ng binata.
Sa isang silid, may isang tinig na nagtanong kung maaaring palakasin pa ang formation na nagbabawas ng ingay. Ngunit sagot ng Madam, ilang ulit na itong sinubukan at hindi pa rin tumatalab. Aniya, sa sandaling dumating si Bayok Tae-san, agaran siyang pinapaligiran ng mga babae, at ang lakas ng ingay mula sa kanyang silid ay dahilan ng mga reklamo mula sa ibang parokyana. Lumapit si Phantom at nagkomento na tila pahirap na si Bayok Tae-san. Sumang-ayon ang Madam at sinabi niyang may kakaiba sa binatang ito. Ayon sa mga narinig niya, malapit na itong mamatay noon, kaya't palaisipan ang biglang pagbabago. Nagtaka rin siya kung bakit pinili nito ang Hyonghwa Pavilion, gayong ang kanilang pamilya ang may-ari ng pinakabantog na mga bahay ng aliwan sa buong Muan. Nag-alok si Phantom na mag-imbestiga sa Golden Wall Merchant Guild, ngunit pinigilan siya ng Madam. Pinaalalahanan niya ito na ang Golden Wall ay ang pinakamakapangyarihang guild sa buong Muan, at kung sila'y manghihimasok ng walang ingat, baka malagay pa sila sa mas malaking kapahamakan. Kaya't inutusan niya si Phantom na bantayan si Bayok Tae-san mula sa anino, huwag pahuhuli, at kailangang malaman kung ano talaga ang nagaganap sa loob ng kanyang silid. Samantala, si Bayok Tae-san ay may planong subukin ang kanyang hangganan ngayong gabi. Ngunit wala ang babae na kailangan niya. Kaya't iniutos niyang ilabas ang lahat ng kortesana sa pavilion upang siya mismo ang pumili. Nagulat ang tagapamahala at sinabing ang tatlong babaeng nasa harap ni Bayok ay ang pinakamahusay na mayroon sila, at hindi na niya kailangang makita ang iba pa. Ngunit hindi sumang-ayon si Bayok Tae-san. Para sa kanya, siya mismo ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat. Habang naglalakad siya, napansin niya si Danyong, isang ordinaryong babae, hindi kapansin-pansin sa panlabas. Ngunit may nadama si Bayok Tae-san, isang mabigat, nakabibinging enerhiya na nakakapit sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Isa siyang perpektong pagpipilian. Tinawag niya ang pangalan ng babae at sinabi na siya lamang ang gusto niya ngayong gabi. Habang papasok sa silid, naisip ni Bayok Tae-san na bagaman delikado, dapat na niyang subukan ito. Ngayong naibalik na niya ang ilan sa mahahalagang meridian, dapat ay kaya na niyang harapin ito. Plano niyang gamitin ang kaluluwa ni Danyong upang maikonekta ang isa sa kanyang pangunahing meridian. Ngunit pagkapasok niya sa silid, ngumiti siya ng malamig at biglang nagsalita, alam niyang may hindi tama. Tinawag niya si Chin at hiningan ng espada. Sa isang iglap, mabilis niyang hinugot ang espada at itinaga ito sa itaas ng kanyang ulo, kung saan may nagtatagong anino. Damaloy ang dugo sa talam ng sandata, at laking gulat ni Chin nang matuklasan na isang mamamatay tao pala ang nagkukubli sa dilim. Habang nanginginig si Danyong sa takot sa nasaksihang dugo, inutusan ni Bayok Tae-san si Chin na asikasuhin ang iba pang mga kalaban. Sumunod si Chin habang si Bayok Tae-san ay humarap muli kay Danyong. Sinabi niya rito na ihanda ang sarili, sapagkat ngayong gabi ay yayanigan niya ang kanyang mismong kaluluwa. Kinabukasan, sa loob ng tahanan ng angkang yun, iniulat ng isang gwardya na may kaugnayan sa nag-iisang anak na babae ng angkan, ang kasintahan ni Bayok Tae-san. Kinabukasan, ikinwento ni Harnyo na tila bumisita na naman si Bayok Tae-san sa bahay aliwan kagabi. Ipinag-utos niya sa kanyang tagapagtanggol na si Shoen-yu na ipaalala kung ano na ba ang tawag ng mga tao ngayon kay Bayok. Sumagot si Shoen na tinatawag na nila itong hari ng gabi ng Hyonghwa Pavilion at isang lalaking walang kapantay sa kasamaan. Agad namang nagpasya si Haran na puntahan siya ng personal at inutusan si Shoen na samahan siya patungong pavilion. Samantala, ipinaalam ni Chin kay Bayok Tae-san na kailangan na niyang ihatid ito pauwi. Ngunit nang tanungin ni Bayok kung ano ang ginawa sa mamamatay tao, bahagyang napaurong si Chin dahil sa bigat ng presensya ni Bayok. Agad siyang sumagot na nakakulong na ito sa silid-piitan. Tumango si Bayok at sinabing mabuti yun. Idinagdag niyang kailangan niyang magpahinga, kaya nagpasya na silang bumalik sa kanilang estate. Habang naglalakad, napansin ni Chin na tila ibang-iba na ang young master na matagal na niyang nakasama. Maliban sa matinding aurang taglay nito, napakahusay din ang pagkilos niya kanina sa pagbasag sa pagtatago ng isang bihasang mamamatay tao. Habang nakatingin sa likod ni Bayok, iniisip ni Chin na parang ibang tao na ang kaharap niya ngayon. Habang bumabalik, nararamdaman ni Bayok na isang pangunahing meridian pa lamang ang kanyang nabubuksan, ngunit damanan niya ang malaking pagbabago sa kanyang katawan at pandama. Iniisip niyang 6 pa ang natitirang kailangang buksan, at mahaba pa ang landas na kailangang tahakin.
Ngunit kahit papaano, hindi na inutil ang kanyang katawan. Habang bahagyang nakangiti, naisip niyang sa isang napakaliit na tagumpay pa lamang siya ay nakakaramdam na ng pagmamataas, isang bagay na nagpapatunay kung gaano na siya nagbago. Biglang napansin ni Bayok si Haran na nakatingin sa kanya ng matagal. Hindi niya ito makilala, ngunit halatang kilala siya ng babae. Tinanong siya ni Haran kung galing na naman siya sa bahay aliwan. Hindi makilala ni Bayok si Haran, ngunit malinaw na kilala siya nito. Sa loob-loob ng Heavenly Demon, napansin niyang hindi pala kasing inosente o inutil si Bayok gaya ng una niyang inakala. Nang tanungin muli ni Haran kung Pal-Aegean na ba siyang bumibisita sa ganoong lugar, iniisip ng Heavenly Demon kung ito na ba ang paraan ni Bayok upang umiwas sa kasunduan nilang pagpapakasal. Napatigil siya sa pag-iisip nang sabihin ni Haran na kahit gustuhin itong lumayo, hindi siya basta-basta susuko. Habang papalapit si Haran at muling nakiusap na huwag siyang talikuran, iniisip ng Heavenly Demon kung bakit nagsasalita ito ng tila pagmamayari, gayong hindi naman sila nagkaroon ng anumang koneksyon. Ngunit dahil sa sagot ni Bayok na hindi siya kailanman sumuko sa anuman, lalo na ngayon lamang niya ito nakilala, natuwa si Haran. Sa paglalakad palayo, napansin ni Bayok na tila ang babae pinipili lamang pakinggan ang mga gusto nitong marinig, ngunit nagulat siya nang mapansing namumula si Haran habang pinagmamasdan siya. Sa loob-loob niya, nagawa nitong gulatin ng isang gaya niya, isang Heavenly Demon. Kaya't hindi niya ito basta-basta dapat balewalain. Habang naglalakad, nakita niya si Chin na nasa unahan na. Nagtaka siya kung paano ito biglang napalayo. Patuloy naman sa paglalakad si Chin, halatang naiilang pa rin. Makalipas ang ilang sandali, habang tinutulungan ni Suzo si Bayok sa kanyang pagligo, tinanong siya nito kung nakita niya ba si Lady Haran pauwi. Nang tanungin ni Bayok kung paanong nalaman yun ni Suzo, ngumiti lang ito at sinabing kakaunti lamang ang mga pangyayari sa Muan na hindi niya nalalaman. Napaisip si Bayok na malamang si Suzo rin ang nagsabi kay Haran kung saan siya matatagpuan. Tinanong naman ni Suzo kung kamusta ang kanyang bantay na si Chin. Nang tanungin siya ni Bayok kung bakit, at kung may sakit ba si Chin, nagulat si Suzo at sinabing hindi ba niya alam na may gusto si Chin sa tagapagtanggol ni Lady Haran na si Shoen. Noon niya naintindihang kaya pala ganun na lang ang biglaang pag-iwan sa kanya ni Chin. Naalala ni Bayok ang panahong tanging takot at paggalang ang pinahahalagahan niya. Kung noon nangyari yon, hindi siya magdadalawang isip na parusahan si Chin. Ngunit ngayon, hindi siya nagagalit. Sa isip ng Heavenly Demon, marahil ay dahil sa malalim na ugnayang namamagitan na sa kanilang mga kaluluwa. Sa gabi, sa loob ng selda sa piitan, ipinakita ni Chin sa kanya ang bihag na mamamatay tao. Sinabi ni Chin na naipinad na niya ang mga ugat ng kalakasan ng lalaki, ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito natinag ni Katie Ting. Natuwa si Bayok sa narinig at iniutos na buksan ang selda. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang lakas na taglay ng mamamatay tao. Sa isip ni Bayok, sa lahat ng negatibong damdaming nagpaparumi sa kaluluwa, walang hihigit pa sa isang mamamatay tao. Kaya't ang espiritual na enerhiya na maaari niyang makuha mula rito ay sadyang napakalaki. Dahil nabuksan na niya ang isa sa kanyang mga pangunahing meridian, naisip niyang ito na ang tamang pagkakataon upang subukan ang mas mataas na antas ng pagsipsip ng enerhiya. Pinayuhan niya si Chin na manatili sa labas, ngunit nag-aalala ito at tinanong kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Bayok na kung hindi nga niya nadama ang presensya ng mamamatay tao, paano siya makatutulong? Pilit pang tinutulan ni Chin ang utos, subalit mariing sinabi ni Bayok na hindi niya ito uulitin. Napilitang umalis si Chin habang iniisip na ang presensya ni Bayok ay sadyang napakabigat, tila baka harap niya ang isang tunay na dalubhasang mandirigma. Maya-maya ay may narinig na sigaw si Chin mula sa loob, ngunit hindi yun boses ng kanyang young master. Nang masilip niya ang loob, wala siyang makita. At noon niya napagtantong hindi galing kay Bayok ang sigaw.